yan. Naririyan na yan. Ano pa ang ating magagawa? Pero malaking kahiyang aabutin natin kung sakalit sumakalam na ng ba't ka naging palakain. At kung sakalit dumating si Roberto manggaling sa Amerika, na siya ko pa namang ninanay sa kanyang mapangasawa, ano na namang magiging pakasa ng bata niya? Pag hindi niya kagustuhan yung pangyayari niya. Kaya kailangan ko'y mag-isip ng isang parang para sa kabutin natin lahat. Kuya, anong iniisip mong gawin? Sa bagay, ay laban sa kalooban kong gagawin kong ito. Ito na dapat kong gawin. Kuya! Magdalena, sa kasabihan mo, ay di ka kaming kahiyan na abutin ko sakalit sumakalam na lang madlang yung naging kalagay. Kaya't kinakailangang mawala sa tahanan itong bahay. Ika, Diyos ko! Siyento yan! Dapat mong hindi mo nalalaman kung sino hampas lupa at lagastangang anak. Maging anong uring tao si Antonio, ay hindi ang aking anak ang siyang dapat magdusa. Yan ang kasawian ko. Nasa talaga akong mag-peace habang buhay. Sa akin ka dapat sumunod. Siya'y kabubuti mo rin. Ano pang magiging pag-asa mo sa buhay kung sakalit malaman ng madla na ikaw isang dalagang may anak? Wala na po akong naangat sa buhay. Aking sawing Uy niya po ako'y patay na. Kaya't ako dapat patay. Ma, huwag ninyo ilayo sa akin ang aking anak. Para sa kabutihan mo rin ang gagawin ko. Pawiwi ka mo marahil na ako isang amang ko lang puso. Kapag pinupilang at kinis, ang pagkata ng buhay ng paligay ka. Ngayon ay naging isang babae kang palandakan. Kaya, huwag mo akong pigilan. Ulit ako! Ang aking ligaya yung aking Sukat na! Pagkaisan mo naman kami. Hindi mo ka maahungat. Lisa, saan kayo dadali ng aking anak? Ewan ko. Subalit hindi pagkakatiwala ang bata kung hindi sa mabuting kamay. Kaya tumahimik ka na. May mabuting kamay pa kaya na dapat tumingin sa aking anak. Ako naman dapat tumingin sa aking anak. Itay! Saan ninyong pintuan? Huwag ninyo layo sa akin ang aking anak. Ano yung loob? Ako po'y isang mahirap. Wala po akong kaya upang buhayin ang aking apo. Kaya ipinakikiusap ko sana sa inyo. Kung maaari ay ampunin siya upang huwag mamatay ng gutom. Bakit po? Saan po naroon ang ina ng bata niya? Namatay po sa panganganak. Kaya po naroon. Wala pong asawa ang aking anak. Siya po'y pinaklaruan lamang ng isang walang pusong lalaki. Kaya bakit niya iwanan pa ninyo dito ang bata? Bakit hindi pati kayo matira na rin dito? Ako po'y kasalukuyang naninilbihan sa isang pinagkakautangan ko. At ang kwartang nautang ko ay siya kong nagugol sa libing ng aking anak. Kailan ninyo babalikan ang bata? Kung ako po ay palarin, at ang Diyos na ang bahalang gumanti sa inyo. Sa bagay na wala kayong aalalahanin. Sapagkat ako'y totoong magustuhin sa mga bata. Salamat po. Ang pagkawang gawa ninyo sa batang yan ay hindi ko makakalimutan habang ako'y nabubuhay. Salim ito dun sa taong pinagliligyan ng mga dalagat siya. Madali ka, tila alis na. Yung po bang taong yun? Oo, yun nga. Madali ka baka hindi mapusan. Senyorita, hindi ko po inabusan. Hindi na balik. Kasi ng mga bulaklak. Sana sa bahay. Oh.
kasaysayan, tulad ng pinangyarihan nang tayo'y magtanong. Ako lamang ay di mo pakinggan, ngunit ang katotohanan kita'y minamahal. Kalaman bawat masang ko'y karigtang dulot ay sadyang kaligayahan na nagbuhat sa iyo, buhay niya ring buhay. Naalala ko nga ako na lang. Hindi ko malaman kung saan. Ano kaya kung malaman? Hindi mala naman. Hindi mo sabihin sa aking sarili. Nagtanggapin ko kanyang pag-ibig. Hanggang hindi niya malaman ang aking pagsabi. Bago ang lahat, dapat nating hanapin ang aking anak. Hindi maaari, Iha. Alam mo na sinabi ng doktor na may kabigatan ng anak. Luis, ikaw lamang ang tayo kung mapagkakatiwalaan sa anak ni Magdalena. Utusan natin si Faustina ang nagdala ng bata na hindi ko malaman kung saan. At yun lamang ay pinakikiusap ko sa iyo. Ako kung ipagtatapat kay Magdalena at ibig kong malihim na siya ay mag-asawa. Buhay pa kaya ang bata? Hindi mo ba nababalitaan? Ayun ko. Si Faustina ang tanungin mo at siya nakaalam ng lahat. Alam mo, Kuya, si Magdalena ay lagi itinatanong sa kanya anak. Yan daw ang suliranin niya kung kaya hindi niya matanggap ang pag-ibig ni Roberto. Hindi niya malaman kung dapat o hindi dapat pagtapat kay Roberto. Ano inakala mo? Hindi niya dapat ipagtapat. Bibihira sa lalaki. Matatanggap ang isang babaeng may anak na maging asawa niya. At yun ang bagay kung kaya, inilayo kong bata. Pagka hindi ko siya makapag-asawa ng isang lalaking maraman. Luisa, kung ako hindi nang patawid sa aking karamdaman, ay ikaw nang bahala sa aking anak. Sa kanyang ikabubuti, ikaliligaya. Oo, Kuya. Huwag kang mag-alala. Itay, bakit? Itay, bakit kilimuluho? Dahil sa iyo, anak ko. Ang kasabihan mo'y sariwa pa sa aking alaala. Inisukat ang puso ko at kagayon ay di pa naghihilo. Ang pangarap kong ikaw ay maging hiyos ng tahanan ay piniguran tagahan. Yan po din ang aking lagsin. At kung kaya lamang ako nagpapatansigla at nagnanais pang mabuhay, dahil lamang sa aking
bisuin para sa anak na hindi ko malaman kung saan naroon. Huwag mo nang banggitin ang iyong anak. Lalo-lalo. Dudugong aking puso. Magdalin. Malapit na akong mamatay. Hindi ko pahalin at itataguyod yan, Luisa. Kagaya ng pagtingin ng papahalo sa akin. Itay, magalungkot ang niya sinasabi. Umasa kay Kibatala. Hindi kayo mamamatay. Sinong may ibig na mamatay? Salutan, may isang anak na pinakamamahal ko ng labis sa buhay. Sadya ayoko pang mamatay. Ibig kong makita ang iyong kaligayahan. Matapos, ay mamatay na lang. Kaya tahimik na. Hanggang nakatupad na sa tungkulin ko ng aking pagkakas. Maligaya ho. Nagsisinungaling ka magdalena. Luisa, ang huling pakiusap ko lamang sa iyo. Kalagayan ito aking kasi magdalena. Hindi mananakot siya pagiging lubos na ulila. Di ka magtagi kong kapatid. Maasahan at titigil sa kanya dito sa bawat lupa. Oo, kuya. Huwag kang mag-alaala. Magpahinga ka na at masama sa'yo masyadong nagsasalita.
Bakit Magdalena? Ano yung sulat na yan? Para kanino? Si Robert. Nagtapat mo siyang pupos sa iyong anak? Opo. At bakit may pinagtapat? Makalalong kahihiya ang labas mo at tuluyan kang mabigoy sa ginawa mo yan. Bahala na siya. Pasok. Ano yun? Hihingi ko sana ako ng permiso sa inyo upang makauwi sa amin. May sakit po ang aking anak eh. Kailan ang balik mo? Marahil po eh, bukas na ng gabi sinyo rito. Ikaw bala. Bakit hindi ko lumakas? Uutang ko sana ako sa inyo ng kaunting halaga. At bawasan na ninyo sa aking sweldo. Ano pa yung nabawas mo sa sweldo mo? Sa naubos ang lahat ng kautang mo. Eh, ang ibig po sabihin eh, sa susunod na sweldo, At magkano kailangan mo? 4 na kilo lamang senyorito. Oo, sasampuin. Tsaka mo na ibalik sa akin yung sukli pagbalik mo. Salamat po, senyorita. Lalakad na po ako. Oo. Hindi mo ba nakikita ko sana naroon si Faustina? Hindi, wala po ba sa bahay? Wala eh. Yang. Marahil hindi na ako dadalahan ni Roberto, Ken. Ikaw kasi, pinagtapat mo sa kanyang lahat eh. Ewan ko rin. Baka marami lamang siyang gawain ngayon. Kung talagang tunay ang kanyang pagmamahal sa akin, ay hindi sapat na dahilan yun upang ako'y kanyang limutin. Marahil hindi na niya ako tunay na iniibig. Kung ano-ano ang iniisip ng batang ito. Kung hindi siya pumarito, dinayaan mo. Hindi lamang siya lalaki. Wala na pong ibang lalaking maaaring tanggapin ang aking puso. Kung hindi siya, siya po lamang. Ay siya, Luisa. Kinusap ng aking kapalaran. Huwag kang mawawala ng pag-asa. At baka siya pumarito rin. Diyan ka muna ha. Hanapin ko si Faustina. Hindi pa nakapagsasaing eh. Opo. Magandang hapon po, Doña Lisa. Akala ko hindi ka na darating. Si Magdalena hindi mapalagay eh. Saan po si Naro? Nasa halamanan. Puntahan mo na siya. Opo, yun muna kayo. Ay, Roberto. Kung nalalaman mo lamang kung gaano ka kamahal sa akin, ilang sana'y dadalawin mo ko araw. Ano kaya nagawa niya? Hindi kaya niya ako minamahal? Ay! Roberto, di yata't naririto ka? Kanina pa, Magdalena. Narinig ko lahat ang sinabi mo. May alinlangan ka pa pala sa aking pagmamahal. Ako'y walang alinglangan sa iyong pagmamahal. Ang inaalala ko lamang, baka ikaw ay nagbago na. At ako'y limutin. Maaari ba kitang limutin? Ikaw na sinasamba ko ng higit sa lahat dito sa mundo. Sa lahat ng sandali, ikaw ang laman ng aking bulimi.
Kahit kung papayag ka, pagbaba ng inyong luksa, ay haharap tayo sa dambana. Sumasangayo ka ba? Hindi ka kaya magbago, Robert, kung sakali tayo kasama. Hindi Magdalena. Dapat ipagtapat natin ang bagay nito sa tiyan. Ba siya nga, kung gusto mo, ngayon din eh. Tayo na. 2 oras na ako dito, hindi mo pa ako sinasagot. Ipagtapat mo na sa akin ngayon kung ako yung iniibig ko, hindi. Iisipin ko muna. Hindi pa kita masagot ngayon. Kailan pa? Ano pang iisipin mo? Matatanda na tayo at kakunti ng panahon nung nalalabi para sa atin. Mahirap na ang magsisi. Dahil nga sa katandaan natin ay tila kahiya-hiya pang mag-asawa. Huli na tayo sa panahon. Aba, walang huli sa isang tunay na pag-ibig. Matatanda na nga tayo. Ngunit ang ating mga puso ay sariwa. Pagkat ikaw ay dalaga at ako naman ay binata. Lalong kahiyahiyang manatili tayong matatandang walang asawa. Bukas ka na bumalik. At saka mo na malalaman ang aking sagot. Bakit bukas pa? Sige na. Ano ba ulo naman ginagawa niyo rito? Anong oras natin hindi ka pa nakakapagsahin? At kayo, anong kailangan ninyo? Kanino kayo humingi ng pahintulot upang makapasok dito? Wala po. Alam niyo, senyora, naparito po siya upang Upang ano? Saan ang dahilan? nakakahiya po, senyora. Senyora, ang totoo po, ay matagal na po akong lumiligaw sa kanya. At kaya ko na po siyang buhayin. Hindi ko na po siya patatrabahuhin. Pagkat ako po naman ay may kaya sa buhay. May asyenda po ako at ako po ay patawarin na ng senyora. Ako po ay paalam na. Yan ka na, Pustina. Pino? Oh? Ano po yun, senyorito? Kala ko may sakit ang anak mo. Meron nga po. Ngunit ngayon po wala na. Magaling na po siya. Ako po ilalagat na siya rito. Ikaw ang bahala. Siya, meron kami pagtatapat sa inyo. Ano yun? Sabihin mo na. Alam ko na ang ibig ninyo sabihin. Na kayo'y... Sige nga po. Walang hiya ka, manloloko. Bakit mo sinabing mong binata ka? Kayong may anak ka pala. Dinahilan ko lamang sa Panginoon ko upang ako'y payagang makaalis. Ngunit ang totoo, talagang ako'y binata. Hindi ako naniniwala sa pinagsasabi mong yan. Kaya't mula ngayon ay huwag ka nang tutuntong dito. Walang hiya. Walang siyang buhay. Nang kita'y makilaya. Buhay nang baka naging lagi na hinahanap at umayan.
may kasaysayan tulad ng pinangyarihan nang tayo'y magtanong. Takot lamang ay di mo pakinggan, ngunit ang katotohanan kita'y minamahal. Nagimpan laging hinahanap at umayang bilin ay damhin niya ring pamahal at magbuhat ng makita ka lamang. Sadyang kaligayahan na nagbuhat sa iyo, buhay niya rin. Bata ito, oh. Kamukha mo. Ito bata-bata. Saan kaya naroon ng kapatid ng anak ko? Bakit pa paalalahanin mo yun? Dapat mo na siyang limutin. Hindi, Tiyang. Hindi ko maaaring limutin siya. Ano kaya naging kapalaran? At ano kaya ang kanyang pangalan? Ang pangalan ng iyong anak ay Tita. Kung gayon, alam ninyo kung saan naroon ng aking anak. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Alam mo, nang mamatay ang iyong ama, ibig ko na sanang ipagtapat sa iyo. Datapat ako'y nangamba na baka dahil doon ay madagdagan pang iyong sama ng loob. Kaya, inilihim ko na sa iyo. Dahil sanang kunin sa iyo ang bata ng iyong ama, Fran. At ang naging tagapag-alaga doon, ay nagngangalan daw Anday. Hindi ko lamang malaman kung sila'y nabubuhay pa ngayon. Kinakailangan na hanapin natin siya. Huwag sakaling buhay pa. Sayang lamang ang ating pagod. Saka, nagawa ko na ang lahat ng paraan ng paghanap. Panay nakabigungan lamang ang aking nakata. Kasama ko pa si Faustina na aming sadyain ng bahay na kanyang pinagdalhan doon. Datapat wala na sila roon. Kahit na, dapat nating hanapin siya. Huwag sakali tayo. Ikaw ang bahala. Magandang araw po, Senyora. Magandang araw naman. Palimusan nga ninyo ako. Salamat po. Walang anuman. Wala po sila nakikilalang Anday. Mayroong papalasang ihirap, kahit nagsisay na bumubuhay.
bala humingi ng pamansin kay sir. Puti mahiga ka nang makapagpahinga ka. Bueno, bababa mo na ako. Bakit kaya pinahintulutan niya makapanid siya, Antonio? Anong ibig sabihin ito? Diyos ko, baka hindi niya natanggap ang sulat ko. Antonio, ikaw na sana ang bahala magpapasensya sa asawa ko. May karamdaman lamang eh. Wala kang alala ni Roberto. Siya, alis na ako. Tsaka na ako babalik. Ikaw ang bahala. Yan na. Diyos. Kumusta? Nahihiga ka pa ba? Kasi lang. Roberto, di yata't pinahintulutan mo makapanigid siya, Antonio. At bakit hindi? Wala. Eh bakit itinanong mo sa akin kung bakit pinahintulutan ko siya makapanig dito kanina? Roberto, masama ang aking katawan. Saka ko nasasabihin sa'yo sa ibang araw. O ikaw ang bahala. Pagpahinga ka na kung naroon. Diyos ko, hindi nga niya natanggap ang sulat ko. Bakit kaya? Hello? Ikaw ba si Magdalena? Oy, Magdalena. Ngayon din pumarito ka, ha? At may mahalagang bagay kang dapat malaman. Oo. Ngayon din, ha? O, paparito ka. O, Diyos. Ano ba sabi? Paparito ba siya? O, paparito daw mo siya ngayon din. O, pa yun. Gusto ko lang makausap ni Mang Antonio, kaya kita tinawagan. Kumusta ka, Magdalena? Alam kong ako yung kinasusuklaman. Subali, upang maputol ang kaligayahan mo sa piling ng iyong minamahal na asawa, ay minabuti kong makausap ka tungkol sa isang kasunduan. Anong kasunduan? Una, dahil sa ating anak. Ikalawa, dahil sa lihim na ito na hindi pa nalalaman ni Roberto. Ang mga bagay na ito ay hindi niya malalaman kailanman. Kung ako iyong bibigyan ng 5,000 piso lamang, upang gugulin ko naman patungo Amerika. Napakalaki naman ang hinihingi ninyo. Lalong malaking halaga ang mawawala sa kaligayahan nila ni Roberto. Dapat kang mahiya sa sarili mo, Antonio. Ang akala mo yata natatakot akong magdusa? Alam ng Diyos na hindi ako nagkulang kay Roberto. Kaya't nanaisin ko panlasapin ang kapaitan na aming buhay. Huwag lamang masunod ang kaitiman ng iyong budhi. Ikaw ang bahala. Si Roberto ay matalik kong kaibigan. Kailangan malaman niya ito. Yan na kayo. Mang Antonio, sandali lamang. Maupo muna kayo sandali. Kakausapin ko aking pamangkin, no? Opo. Magdalena. Hindi ko sandali. Ikaw ang maaaring sumalit ang iyong anak mo si Tita. Paano? Kung makita mo na at pagkatapos ay punin sa'yo ni Antonio. Isip-isipin mo mabuti. Baka ikaw na bibilaan mo lamang. Tiyang, anong inyong pasya? Ikaw rin lamang ang may sabi sa akin na hindi natanggap ang sulat mo ni Roberto. Kahit kung siya ng akin, ay dapat malihim ang bagay na yan. Ang mabuti, pagbigyan na natin si Antonio upang huwag makarating sa kalaman ni Roberto ang bagay na yan. At kinakailangan sa bibig mo manggaling ang pagtatapat at huwag kay Antonio. Alalahanin mo ang malaking bulong maaaring maidulog sa iyo. Pagkakataon, dumating sa kaalaman ni Roberto ang bagay niya.
bahala siya. Itong gulong-gulo ng aking isip. Kung gayon, sasabihin ko bumalik na sa labas. Opo. Bukas namang, Antonio, malalaman ninyo ang tiyap na sagot na aking pamangkin. Kayo po ang masusunod. Paalam sa inyo. Diyos po. Ay, Tiang. Ano kaya magiging wakas ng aking kapalaran? Huwag kang mangambay, ha. Paubaya mo sa akin at makikita mo, maayos natin ang lahat. Sibuti ninyo, Tiang. Tulungan nawa tayo ni Bathala. May awa sa atin ang Diyos. Tignan ninyo yun. Madali ka na, Iha. Mahuhuli ka eh. Hindi ba yun ang batang mini sa atin ninyo? Kaya na? Pagkano mo ba nakuha ng anak ko? Ito lamang. Aba siya nga, ano? Sirayin nyo na si Tita. Sinasabi ko na nga ito. Bang ina ng batang ito? Opo, ako nga po. Magaling umawit ang inyong anak. Salamat po kung nagustuhan ninyo. Marami nga po humahanga sa batang ito eh. Ano
pangalan mo, Ina? Ito po. Tita. Tiyasa ikaw si Tita? Opo. Bakit? Nakikilala po ba ninyo siya? Hindi ko po matiyak kung siya nga si Titang hinahanap namin. Pagkat... Ay, Diyos ko. Kung mabuti hati na namin kayo sa inyong bahay upang makapagtanong naman ng mga mahalagang bagay. Maaari mo ba? Bakit po hindi? Ngunit bakit hindi pa ninyo dito sabihin sa akin? Pinakita po namin na kung maaari, ito na sa inyo. Tayo na po. Tuloy kayo. Kayo na ang bahala magpaumalis sa aming bahay na kung masyadong magulot walang kaayos-ayos. Wala kayong alalahanin. Maupo kayo. Ano ba ang ating pag-uusapan? Nais po sana namin ipagtapat ninyo kung kayo nga ang tunay na ina ni Tita. Bakit po ninyo tinatanong? Pagkat may anak ako na ng pangalan ay Tita rin. Hindi pa siya nang mawalay sa akin. Baka nakakapangalan po lamang. Pagkat ang tunay na ina ni Tita ay namatay na si Isilan sa maliwanag. Kaya't hindi maaaring siya inyong hinahanap. Hindi po ba may isang babae ang dala dito sa inyo na isang sanggol upang inyong alagaan? Meron nga po. Alola ni Tita. At siya rin po nagsabi sa akin na namatay na ang ina ng bata. At nakiusap nga po sa akin na ampunin ko na raw sapagkat siya isang mahirap. Na nararoon ng lola niya, hindi po ba napaparito? Simula na iwanan ng bata. May 4 na beses po lamang siya napunta doon sa aming bahay na inilusan. At simula na noon, mayroon na po yatang 10 taon ngayon na nakararaan na hindi ko na siya nakita. Hanggang ngayon. Ano po ang pangalan ng lola? Faustina po. Faustina. Walang iba. Siya nga ang aking anak. Kung gayon, kayo siya aling Anday. Ako nga po. Tita, anak ko, lumapit ka sa akin. Ayoko. Hindi ko kayo nakikilala. Ito ang tunay kong ina. Huwag kang matakot. Akong tunay mong ina. Lumapit ka sa akin. Hindi ako maaaring maniwala na kayo ina ng bata. Ano po inyong mga bayan? Ang pangalan ninyo, ni Tita, at ng aming utusan si Faustina ay sapat ng katibayan upang kayo maniwala sa amin. Kaya't sa loob na 1 buwan ay kukunin na namin ang bata. Hindi siya maaaring kunin sa akin. At bakit hindi? Akong tunay na ina? Maging kayo na nga ang tunay na ina ni Tita, wala na kayong karapatan sa bata. Ang batang ito hindi na maaaring mahiwalay sa akin habang ako'y nabubuhay. May matwid kayo magdamdam. Alam kong mahal ninyo si Tita. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos na kayo napag-iwanan ng aming utusan. Ngunit, karapatan ng isang ina ang kinin ng kanyang anak palang araw. Ang pagkawalay sa akin ng bata ay laban sa kalooban ko. Inagaw sa akin ng aking ama upang mawala sa aming tahanan ng aking anak nang malihim ang aking kasabi. Nang mamatay ang aking ama, ay pinaghanap ko na siya hanggang ngayon. Dapat kayong maawa sa akin. Hindi ko siya kukunin ngayon, kundi sa ibang araw. Mahigit akong karapatan sa bata kaysa inyo. Pagkat ako nagpalaki. Nagtiis ako ng katakot-takot ng hirap. Hanggang sa abutin ko ako'y samulubi. At saka ngayon na siya na lamang ang aking tanging pagpasok sa buhay nito. Isa ka pa ninyo kukunin. Ngayon ninyo sa mabuting salitaan ay kinakailangan sa hukuman natin dalhin ang bagay na ito. Dalhin niyo. At ako na may nahahandang magtanggol. Hindi kailangan siyang. Alam ko magdudulot sa kanila. Hindi kakaunting hirap.
kung kukunin natin ang bata ng biglaan. Alinganday, huwag kayo magalit sa akin. At laan akong magdusa kung magdurugo ang inyong puso. Tita, anak ko, huwag ka magagalit sa akin. Ako'y walang kasalanan. Halika, bigyan mo isang anak lamang. Kailangan bigyan mo ko ng 2,000 piso. Hindi na ako maaaring magbigay pa. Talaga napakatabla ng iyong mukha. Kaya naman kita nabigyan yung una dahil sa mga pasya na aking tiyak. Subalit ngayon ay wala ka na maasahan. Hindi maamin ang sarili ko. Ang paglilihim nito kay Roberto. Kahit lumayas ka ngayon din, walang hiya. Magbabayad ka rin. Nasa talaga ako. Anong pasiya niyo, Doña Luisa? At bakit? Ano ang akala mo? Naloko mo na kami noong nagdang araw, ngayon ay magagawa mo pa rin? Hindi na. Ngayon din, lumayas ka rin sa amin. Kayong bahala. Baka kayo magsisi. Gabino! Anong oras umalis ang senyora? Kanina pong umaga, mga alas 9. Hindi ba sinabi sa'yo kung saan siya pupunta? Sila po sa bahay ng kanilang tiya. Ako ialis, ha? Kung siya dumating at itanong kung saan ako nagpunta, sabihin mong hinahanap ko siya. Opo, senyorita. Saan ka pupunta? Bakit ngayon ka lamang? Buena. Lagi ka na lamang umalis ng bahay. Bibihira kitang nandito ako'y dumarating. Saan ka ba nagpupunta? Sadyang lang ako napupunta. Bakit? Ayaw mo ba kumalis ng bahay? Hindi sa ayaw. Ibig ko lang kita rito kung ako'y dumarating. Madalas hindi ka na rito na nananghali eh. Hindi mo sinasabi ko saan ka naroon. Hindi na maulit ang ganyan, Roberto. Kaya ako umalis eh, dahil sa nainip ako ng kantay sa iyo eh. Saan si Junior? Nasa itaas, marahil ay natutulog. Uy, alis muna at may kompromiso ako. Kurarating ko lamang, alis ka na naman. Sandali lamang mo. Ikaw ang bahala. Kamusta ang bata? Hindi ba nag-iiyak? Hindi po naman nag-iiyak. Hayaan mo na siya. Diyos na dakila. Bigyan ninyo ko ng lakas upang may pagtapat ka sa akin. Ang aking kahapon. Huwag ninyo ipahintulot na makaiwalay kami. Dahil dito. Dapat ito. Iyata. Yan ang totoo, Roberto. Hindi ko sana naisugatan ng iyong damdamin. Subalit, lalo mapipintasan mo kung mapalitanin pa sa iba. Hindi ko kalaing si Magdalena ay may pigdaan ng kasawian. Ang kinagagalit ko ay kung bakit hindi pekta pa sa akin bago kami kasal. At kung ako na sa katayuan mo, lalayasin ko siya. Salamat ng marami sa binalita mo sa akin yan. Diyan ka na, Antonio.
Bakit, Roberto, ganyan ang tingin mo sa akin? Dapat mong malaman ng dahilan na ikaw ay hindi nararapat sa tahanang ito. Ngayon ay alam ko na lahat ang lihim mo. Wala kang pusong babae. Hindi mo man lang ipinagtapat sa akin bago tayo kasal? Sino nagsabi sa'yo? Sino pa kung hindi si Antonio? Roberto, ako'y walang tinatagong lihim. Ako'y sumulat sa'yo. Balit, hindi ko malamang bakit hindi mo natanggap. Sinungaling! Bakit hindi mo tinanong sa akin kung natanggap ko ang sulat mo? Kala mo yata'y maniniwala pa ako sa'yo? Kaya't bukas na bukas ay inaasahan kung hindi kita makikita ito. Naintindihan mo? Roberto, Saan lang sasabihin mo sa akin at hindi ko maniniwala sa'yo? Dapat kitang pantirihan, kasuklaman at sumpahan ang buhay. Walang turing. Roberto. Huwag mo lapitan ang bata niya. Hindi ka niya dapat makilala. Roberto, anong lupit mo naman? Hindi yata't matitis mo ang pagdasahan ko ang gayon. Yung mga pangyayari, umuwi ka mo nga ako'y nakasala sa'yo. At hindi kita masisisi. Subalit, saksi ko ang langit na ako hindi nagkulang sa'yo, Roberto. Sukat na. Ang bata ngayon mo na lamang makikita. Limuti mo na ako at ang bata, pagkat inalay ka na namin patay. Diyos ko, tumawa ka sa akin. Senyorita, kiaga ninyo. Santiago, natutulog pa po. Gising ko po ba? Huwag na. Ako nang bahala. Yang. Aba, bakit? Ano nangyari? Kaya aga-aga mo. Bakit kaya aga-aga mo? Ano nangyari sa'yo? Ay, Tiyang. Bakit? Ipagtapat mo sa akin. Ano nangyari sa'yo? Dumating din ang araw na pinangangambahan ko. Sinumpa na ako ni Roberto. Hindi na ako maaaring tumuntun sa kanyang tahanan. Pagkat nalaman din niya ang tungkol sa aking anak. Si Tita. Ikaw kasi, hindi mo binigyan muli ng salapi si Antonio. Walang salang siya nagsabi si Roberto. Kahit natin bigyan siya ng salapi, talagang malalaman din niyang balang araw. Talaga ako'y namulat upang magdusa. Hindi lamang kasalanan sa Diyos ang magpakamatay. Marahil malao na akong patay. Patay ha. Sa guni-guni hindi mo dapat isipin ang tangkang yan. Magtiis ka. Paglabanan mo ang lahat ng kasawi ang dumadating sa iyo. At may wakas din ang lahat. Ang dalawang anak ko siya ko inaalala. Sa Junior kung sakali lumaki. At hindi ako nakikita. Hindi na naman ako kikilalanin ina. Katulad ni Tita. Kaya wala na akong hangat na mabuhay. Upang makulala sa pinanggayon. Kaya nabala sa aking mga anak. Tiyak. Lokang bata ito. Kung ano ang iniisip. Huwag mong dibdibin ang mga nangyayari sa iyo. At may awa din ng Diyos.
Ako'y alito pa sa dyan si tita. Kung sakaling hindi ako makabalik. Aba, baka kung ano ang iniisip mo. Ako'y mag-aalala siya. At doon ako magbabakasyon kung pumayag ang inainahan niya. Tiyahatid kita. Huwag na po. Ibig kong pagkibalitaan ninyo ang mga nangyayari sa bahay ni Roberto. Ano kasi meron niya kung minsan ay dumadalaw kay Faustina? Sa kanya kayong magtanong. Ikaw ang bahala. Huwag ka sanang magtatagal doon. Ang gusto ko kung maaari madala mo dito si tita. Opo, yun din ang talagang nasa isip ko. Kung nangangamba sa batang yun at laging napupuyat sa kaawin. Huwag kang makasakit ang kawawang anak ko. Maligayang Pasko, araw ng kasayahan, at ang bawat tao sa tuloy nabubuhay. Maligayang Pasko, ang lahat ng susugan, sa dakilang araw na buong daigdig at bangkan at nagagalak. Ang puso ng lahat, ang bawat pasalamat ay dalang ipaglingan. At ang sinuman, laging dinadasal. Huwag ng pagkaitan ng ligaya ng buhay. Masdan at nagaganap ang puso ng lahat. Ang bawat pasalamat ay dalang ipaglingan. Pag-asa ng sinuman, laging dinadasal. Huwag ng pagkaitan ng ligaya ng buhay. Ano? Ganyan, ako, galing mo anak ko. Magandang umaga po naman. Kamusta, tita? Magaling ka pala umawi. Ito para sa iyo. Sige na. Naparito po ako upang ipag-iusap ulit. Nakukunin ko na si tita. At doon na po sa aming matitira. Alam naman ninyo na ako hindi mo kakagulit sa kanila. Sila lamang ang tangi kong ligaya kasama sa buhay niyo. Ako ang kanyang tunay na ina. Hindi kayo. Ang dugong nananalaysay sa kanyang mukha ay sa akin. Sa mata ng tao ay kayo kanya ina. Subalit, sa harap ng Diyos, ay ako. Hindi anday, para ninyong awa, ibigay ninyo sa akin. Hindi ko po masasagot ang inyong kahilingan. Ipinaubaya kong kasagutan sa bata. At kung ano man ang kanyang magiging tasya, ayaw minsan din sa kanyang ikaluligaya. Tita, anak ko, sasama ka ba sa akin? Sumama ka sa akin. Ako ang tunay mong ina. Sinagala-gala mga tayo. Kung talaga kayo ang aking ina, bakit hindi ako pinabayaan? Bakit hindi ako sa inyo lumaki? Siya ang tunay mong ina. Kaya't ibig kong malaman kung sino sa amin dalawa ang pipiliin ng makasama. Sa kanya o sa akin. Sumagot ka, Iha. Huwag kang matakot. Kung ayaw mo na sa akin, ay sa kanya ka na sumama. Tabayan mo na ako manatili rito. Nag-iisa. No, ayoko mahiwalay sa inyo. Bakit mahal na mahal ko kayo? Hindi ka mahiwalay sa akin kung ayaw mo, Iha.
Narinig na ninyo ang kapasyahan ng bata. Opo. Yaman hindi na ako mahal ng aking anak. Ay pinakikiusap kong muli kung maaari ako manatili dito. Ang ilang araw. Kayo po masusunod. Tita, lumapit ka sa iyo din. Mahal kong anak. May katwiran kang kumiwalay sa iyong kinikilala, ina. Ngunit, tatawagin pa rin sana ako ng ina. Anet. Papa. Anak ko. Kaya ako siya. Ayaw. Paindihan ka na, baka akong sandunin eh. Huwag kang umalis. Pinatawag ka eh. Senyora, narito na po. Kumusta ang bata? May sakit po. May sakit? Opo. May ilang araw na sakit ng bata. May 4 na araw na po yata, senyora. Kaya balisan-balisan, senyorito. Faustina, sabihin mo na handa ngayon din ang auto. Ako'y ngayon din alis. Opo, senyora. Bawat buhay ay may kasaysayan. Tulad ng pinanyarihan nang tayo'y magtanong. Takot lamang ay di mo pakinggan. Ngunit ang katotohanan, kita'y minamahal. Buhay nang kita'y masilaya. Buhay nang mapanagimpay. Laging hinahanap at mayan. Dilim ay damhin niya rin pagmahal. Nang makita ka bawat masangko'y karitan. Dulo ay sadyang kaligayahan na nabukas sa iyong buhay niyarin. Meron po sila, oh. Salamat, ha? Dali na! Tama
Junior ay may sakit. Diyos ko, di yata. Oo, kaya't ako'y naparito upang mabatid mo. At ibig ko rin malaman kung ikaw sasama sa akin. Kasama ko ngayon. Hanggang bukas ng gabi malalaman natin kung may pag-asa mo. Paano, Doktor, kung ulitin ang pagkaiba? Kung ano man ang mangyari, ay tawagin ninyo. Huwag ninyong aalisin ang bulsa de yelo sa ulo. Diyan na kayo. Kayo po ba ang doktor? Kamusta po ang bata ngayon? Bakit po siya pala? Ano pa kayo ba? Kasi pa ba? Ano ba? Salamat sa inyo, doktor. Diyan na kayo. Dapat po siya Roberto! Nalalaman ko pinagpapawalan mo ako pumalit. Subalit dahil sa aking anak na may karamdaman, ay nangaso ko kung makita. Hindi. Hindi mo siya kailangan makita. Ngayon na, lumayas ka! Maawa ka sa akin. Alam ko malubang ating anak. At hindi ko siya magtanong bantahan. Sinabi ko sa'yo lumayas ka eh. Hindi kita maaaring payagang makita mo siya. Ikaw ay patay na sa aming dalawa. Roberto, ako may karapatan tumingin sa aking anak. At hindi mo papayagan makita ko siya. Hindi ka na naawa sa akin. Utang ng loob. Ayaw na kitang makita rito. Sulong, lumayas ka! Pagka hindi ko magpapigil, mapagbuhatan lang kita ng kamay. Roberto, Sulong! hindi ka na naawa. Nalala ko, Roberto. Paano nga araw, nasasisyan mo rin ang iyong pagparusa sa akin. Aking anak, ang ibang maaaring tumingin sa kanya kung hindi ako. Inikisal ako iyong pagkat. Ngunit, handa kong magtuloy ninyo. Hindi ko matatanggap ang kahit anong halaga ibibigay mo sa akin. Hindi ko may pagpapalit ang pagmamahal sa salapi. Umayag kayo hindi ay kukunin ko ang bata. At kung sino man ang umadlang sa akin dito, ay mapapama. Bigyan mo din yung bata. Hindi ninyo ako marikunin. Ako hindi ako kasama sa inyo. Hindi ka susama sa iyong ama? Hindi ko lamang kayo nakita. Hindi ko kayo, ama. Ano? Huwag niyo kanta ng aking anak. Yung anak. Dapat kayo mahiya. Kayo ang dapat nahiya. Pagkatapos na iwanan ninyo ang bata sa gitna ng hirap at pakikibaka sa buhay. At ngayon malaking ibig pa ninyo. Doktor, anong lagay ng bata? Nasa kamera ni Basala ang bata. Ang ibig niyo sabihin eh, patay na? Opo. Roberto, tiyak ang ating anak ay patay na? Ikaw ang sanin nila ko sabihin. Sulong, lumayas ka! Tago kita! Hindi ba hindi ko makita ang aking anak? Hindi! Diyos.
Naku. Akong may sala sa lahat ng mga pangyayari, Roberto. Sa takot kung baka kung malaman mo ang kanyang kasawian, ay magbago ka na at limutin mo siya. Kaya't hindi ko na pinadala ang sulat na yan. Ngayon ko naliwanag ang lahat. Kung akala niya ay natanggap ko ang sulat nito. Kaya't nang makita niya si Antonio dito, ay nagtaka siya kung bakit pinapanipaw niya. Hindi siya nakulang sa aking pagmay. At nang malaman niyang hindi mo natanggap ang sulat na yan, ay naghari na sa kanyang pangambang baka siya pagrikaan ng isang manlilin lang. Kaya minabuti na niya ang paglilihim. Salamat na lamang at nakita kong sulat na yan. At kung hindi, marahil hindi ka maniniwala sa kanya. Ang totoo, nung pa man kayo bago ipasal, ay ibig na niya ipagtapat sa iyo. Datapat akong humadlang. Sa pagkaalala ko na, yan ay naipangako ko sa kanyang ama, na kung maaari, ilihim ang bago niya. Saan mo kaya sinaro niyan? Marahil lang sa kanyang anak. Dapat ko siya hanapin. Siya nga, Roberto. Dapat mo siyang hanapin sapagkat siya walang kasalanan. At walang salang matutuwa siya. Po lamang niya. Pupunta raw po siya sa libingan upang dalawin ang kanyang anak. Kung sakaling hindi namin siya makita, at bumalik dito, pakisabi lamang ninyo ibig siyang makausap sa amin. Opo, sasabihin ko po. Ngunit, sino po ba sila? At nang masabi sa kanya kung sino? Sabihin niyo, Roberto po. Maasahan ninyo. Naalis na. Dahil manawaring bumalik kayo agad. Maraming salamat. Itaalis na kami. Kaya kayo rin natin. Sige po. Alis na kami. Hindi na ba sila? Konti na lamang ito. Lingay ninyo mga aking Junior, mahal. Narinig kong naging kami sa mga. Kung walang sino man ang mama. Inyong kapatid. At hindi din ako kinikilala niyo. Hindi tatagal. Tayo magkita sa pagkakas. Magdalena, Roberto, kinikilala kong kadakilanang ng puso at pinagsisisihan kong aking mga pagkita sa iyo. Roberto, kaya ako pinatatawad mo na. Ganun alam mo ako isang babae. Ay malungkit na kahapon. Huwag mo nang gulitay ng bakas ng lahat. Pagkat nilimot ko ng lahat. Ang dapat nating tignan ngayon, ang ating kaligayang harapin. Pagkadakila mo, Roberto. Yan. Alam mo, Roberto, kaya ako na pa rin ito. Ang dahil kay Magdalena. Bakit? Ano yun? Alam mo, lagi siyang pumupunta sa bahay at dumadaing sa akin na wala daw siyang mapagpunan.
Walang tingin sa akin, kundi panay sa lapi. Ibig ko sana, bigyan mo ako ng 1,000 piso upang ibigay ko sa kanya. At yan ang halagang hinungin niya sa akin. Saan siya ngayon naroon? Sa aking bahay. Talagang walang tiyan. Talaga. At ang mabuti, bigyan mo na ng salapi upang makalayo. Roberto, bakit nandito yung walang yan? Bakit na pa rin? Upang gumawa ng panibagong sigalut sa ating dalawa. Talaga napakawalang niya mo. Umilang ka bumalik. Antonio, ikaw ay tinuring kong isang kaibigan at pinakatiwalaan ko ng labis. Bagamat ikaw ang naging sanhi ng kasawian ni Magdalena, eh hindi kita paghihigantihan. Sapagkat yun yung mga pangyayari ng una na hindi ko pasasawa. Tatapat ngayon, kapag ikaw ay naghangad, nasira ang kaligayahan ng ating tahanan, ay sinusumpa ko sa iyong papapahamak ka. Kaya't utang ng love, baba ka na ngayon dito. At huwag ka nang uling makabalik. Anak, susuot mo iyan. Oo nga. Sayang. Hindi ninyo ko makikita. Hindi bali. Makikita kita sa ibang araw. Inang, bakit kayo umiiyak? May sakit pa yata kayo. Hindi na ako lalakad. Walang anuman ang sakit mo ito. Sumama ka na sa kanila at pakakamahuli. Lalakad na kami ilang. Oo. Diba niyo uminom ng tubig? Hindi na ho. Maligayang Pasko, araw ng lahat, at ang bawat tao, sa tuwa'y nabubuhay. Maligayang Pasko, at lahat nagpupugay, sa dakilang araw, ng buong daigdigan. Maligayang Pasko, araw ng kasayahan, at ang bawat tao, sa tuwa'y nabubuhay. Maligayang Pasko, ang lahat nagpupugay sa dakilang araw ng buong daigdigan. Masan at nagagalaw ang pusang lahat, ang bawat pasalamat ay dalangin paglinga. Pag-asa ng sino man, laging dinadasal. Wag lang pagkaitan ng ligaya ng buhay. Masan at nagagalaw ang puso ng lahat, ang bawat pasalamat ay dalangin paglingang. Pag-asa ng sino man, laging dinadasal. Huwag ang pagkaitan ng ligaya ng buhay. Maligayang Pasko, araw ng kasayahan, at ang bawat tao, sa
barkada ng mga bata? Opo. Lalo mo't matawag sa telepono buhat sa inyong probinsya. Masama ang tayo? Uwi ka ni ngayon din. Ano pong sabi? Malugwa ba ang aking ina? Hindi naman. Narinig ko eh. Tayo na pong umuwi. Oo, magpaalam ka muna sa may bahay. Opo. Ang Victor? Kaawa-awang bata. Pakatat na nating patay na si Andan. Kailangan natin uwi agad. Ganun na. Hingi ng mga tao, ulitin niyo inyong nawit. Sige na, tita. Paundakan mo na sila. Sandali po lamang. Ano yun? Namatay na ako inyong na. Siya nga ba? Oo, narinig namin. Tayo na pong umuwi. Minsan na lamang, Iha, ha? Sige na, Iha. Maligayang Pasko, araw ng kasayahan, at ang bawat tao sa tuwa'y nabubuhay. Maligayang Pasko, ang lahat nagpupugay, sa dakilang araw ng buong daigdigan. Masaan at nagkagalang ang puso ng lahat. Ang bawat pasalamat ay dalangin pangling. Nanay ko, bakit ka umiyak? Ano nangyari sa'yo? Nanay ko po. Tayo na pumuwi. Gusto ko pong makita ang aking ina. Bakit, Iha? Patay na po ang aking ina. Totoo ba sinabi ng bata? Hindi po naman. Ang totoo ay malungkot. Kinakailangan uwi natin ngayon din. Sama ko. Roberto, tayo na. Yan. Kayo nang para sa mga bisita. Oo. Kala ko iniwan na ninyo ako. Alinganday, bakit? Ano nangyari sa inyo? Mabuti at pumarito kayo. Mabuti tumako kayo ng magkamot. Tita. Salamat at naabutan mo pa akong buhay. Hindi na magtatagal. At tayo magkakahiwalay na. Salamat at kasama mo rin. Yung ina. Dapat mo na siyang mahal. Natulad ng mamahal mo sa akin. Ako hindi matulad na ina. Kahit ya, mahal pa rin kayo sa akin. Sagit ka naman. Makasalang ka. Nais ko sana. Lapitan mo at hagkan ng iyong tunay na ina. Ako man lalo na pumamatay. Sa kanya na matatahimik na. Sige na, tita. Anak ko. Alinganday, ang inyong pagtingin at pagmamahal kay tita. Magkamanindin niyo siya, anak.
Francis ang tunay na ina. Tita, mahal ko. Magpapakabait ka sana habang buhay. Inaya ko. Huwag niyo akong pabayaan. Anak ko. Gawan niyo ng paraan upang maligtas ang aking ina. Oo, huwag ka mag-alala. Wala po naman gagamot. Wala ho ba? Kailangan iluwas natin sa Maynila. Tulungan niyo po. Naging lagi hinahanap at umayang bilin ay namin niya rin pagmamahal at magbuhat ng masakala. Ang pagkakaligtas ko sa kamatayan. Kaya hindi ko pong malaman kung paano sa paraan kayo magagantihan. Kung ganit yung alalahanin mo, papasalamat nga kami kayo muling eh. Ang nais ko nga rin, ay dito na kayo matira sa amin habang panahon. Gusto mo ba, Eva?